Many believers assume that our spiritual journey is merely all about these two. Dalawa lang daw po, kaisipan ng marami sa ating mga mananampalataya. Patungkol ang spiritual journey natin sa salvation at service. Tatanggapin ko si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas, maglilingkod ako sa Kanya, mag-i-involve ako sa ministry, o mag-evangelize ako, o magpapakain ako sa mga list. While it is God's will that we receive salvation, kalooban daw po ng Panginoon, malinaw ito, kalooban ng Panginoon na maligtas tayo. Kalooban ng Panginoon na kunin tayo doon sa impyerno, doon sa walang hanggang paghihirap, at bigyan tayo ng buhay na may pag-asa dito sa lupa, at buhay na walang hanggan doon sa langit. Buhay na kasiya-siya, no? Life to the full, sabi nga salita ng Panginoon. It is God's will that we receive salvation, and after that, it is also God's will that we spend our lives in the service of Him. Dalawa po yun, kalooban ng Diyos. Pagkatapos nating tanggapin si Kristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay, ano po yung direksyon ng ating buhay? Kalooban ng Diyos na ipagamit natin ang ating mga buhay para po sa Kanyang kalwalatian. Kalooban yun ng Diyos. Hindi po natatapos sa kaligtasan. No, magpapatuloy po ito sa ating mga buhay na ipinapagamit para sa kaharian ng Diyos, para sa karangalan ng Kanyang pangalan. While this is God's will, the Bible is clear that God has a higher purpose for our existence as His followers. Hindi daw po dito natatapos. It is clear that God has a higher purpose. Ano daw po yon? To become like Christ. Yun daw po ang higher purpose. Marami kasi sa atin ang naniniwala na okay na, natanggap ko si Kristo, okay na, involve ako sa ministry, nagpapakanta ako, nagtuturo, pero hindi po doon natatapos. May higher purpose, may higher calling si Lord, and that is to become like Christ. Mamaya makikita natin what it means to become like Christ. May nabasa po akong article, kinuha ko lang po itong linya niya. To become like Christ is the very job description of every believer. Di ba po sa trabaho may job description tayo? Pag ikaw ay psychologist, what is your job description? To help people deal with mental problems. If you are an engineer, ano yung job description mo? No? To construct buildings or residential, no? May iba't ibang job description ng bawat tao. Pero sa bawat mananampalataya daw po ng Diyos, ito ang ating job description. Ito ang dapat gawin natin sa buhay. It's more than involving yourself sa ministry o mag-join ka ng mga charities, ng mga organization. It's more than that. Ang job description daw ng nating mga believers ay maging katulad ni Kristo. Kung humarap po tayo sa salamin ngayon, sino po ang nakikita natin? Pag isinalamin po natin ang ating mga pananalita, ang ating pag-uugali, kung paano natin tratuhin ang ibang tao, sino po ang makikita natin? It is our job description. In 2 Corinthians 3 verse 18, pwede niyo pong buksan ang inyo pong Bible. Sabi po dito sa 2 Corinthians 3 verse 18, so all of us, ito po ay referring sa ating mananampalataya, who have had that veil removed, can see and reflect the glory of the Lord. Ang malinaw po dito sa kasunod. And the Lord, who is the Spirit, makes us more and more like Him. Napakalinaw po ng Biblia. Yun daw po ang kalooban ng Diyos. Makes us more and more like Him as we are changed into His glorious image. Napag-aralan na po natin nung mga nakaraang linggo, tinuro po ng ating pastor, no? Kung paano, simula't simula since day one, talaga bang sa New Testament lang sinabi to be Christ-like? Hindi. Simula daw po nung create ang mundo, sabi ni God the Father, let us make man according to our image. And when we say our, it means the triune God, the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So ibig sabihin, simula pa lang daw po noon, tibok ng puso na ng Panginoon na likain tayo ayon sa Kanyang wangis. Can we just imagine, nung ginagawa tayo ng Panginoon, nililikha tayo ng Panginoon, sabi niya, this is good. He was very satisfied kasi katulad daw niya eh. Pero dahil nakapasok ang kasalanan, recap lang po, nakapasok ang kasalanan through our ancestors kay Eva at Adan, ano nangyari? Nawala yung wangis. Hindi na tayo naging katulad ng Panginoon. Siya na banal, no, ay malayo na sa atin na punong-puno ng kasalanan. Siya na walang bahid ng imperfection. Nahiwalay tayo kasi punong-puno tayo ng imperfection. Pero ano po yung ibig sabihin? Simula pa lang nung una, malinaw po sa kaisipan ng Diyos na tayo ay nilikha niya ayon sa Kanyang wangis. At kalooban niya bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay talagang maging kamukha natin si Kristo. Makes us more and more like Him as we are changed
into His glorious image. Sino po yung nakikita sa ating mga buhay? Huwag bumuka ng bibig natin sinong maririnig. O kung paano natin itrato ng ibang tao, sinong nakikita. Meron lang po tayong 3 bahagi na pag-uusapan. The calling, the cost, and the challenge. Tingnan po natin. Silipin natin, may mga salita ang Panginoon na magpapatunay ito po ay kanyang kalooban. Number 1, becoming like Jesus. Doon po muna tayo sa calling. Sabi in Romans 8 verse 29, narinig na rin po natin ito last time. For God knew His people in advance and He chose them to become like His Son. Wala pong sinabi in-encourage, hinikayat, pinili. Sabihin po natin pinili. Sabihin po natin hinirang. Sabihin po natin tinawag. Ito po yung salita ng Panginoon. He chose them to become like His Son. So that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. No, to become like Jesus is every believer's calling. Hindi po to option. Wala pong ganon. Ay option na maging katulad ni Kristo. Pwedeng oo, pwedeng hindi. Pwedeng Monday, katulad ka ni Kristo. Pwedeng Tuesday, hindi. Pag Sunday, you are like Christ. You have the attributes of Christ. Pag Wednesday na sa trabaho, ang layo-layo ng buhay mo sa buhay ni Kristo. Hindi po ganun. It is our calling. Sabihin mo sa katabi mo, it is our calling. Sabi po dito, as followers of Christ, we ought not only to enjoy the benefits of the cross. Marami po ngayon yun ang tinuturo. Ang mga sumusunod do kay Kristo, ito ang buhay. Ito lang ang buhay. No, to enjoy the benefits of the cross. To be happy, prosperous, and victorious. Yun lang ang bukang bibig. Pag follower ka ni Kristo, pag umaattend ka ng church, automatic yun. Masaya, matagumpay. Pero hindi po nagtatapos dun mga kapatid. We ought not only to enjoy the benefits of the cross, but to be like Him. Hindi po doon nagtatapos. Kaya minsan hindi natin lubos na nauunawaan kung what it means like to live for Christ, to serve Christ, to follow Christ. Hindi natin naiyakap yung buong katotohanan na pag naglingkod, pag sumunod, pag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, it's not just about living life to the full. It's also about imitating Christ. It's also about being like Christ. It's also about carrying with you the attributes, the values, the beliefs, the attitude of Christ. Kailangan daw po natin yung maunawaan. Hindi po dito nagtatapos mga kapatid. Kung ito po yung tingin lang natin, no, pag sumunod ako kay Kristo, masaya na ang buhay. Hindi. We ought to be like Him. It is our calling. Sabi po dito, may disclaimer po, next slide. God doesn't want us to become gods. Hindi daw po yon. When we say Christ-likeness or to become like Christ, baka po nami-misinterpret natin na what it means to become like Christ. No? He wants us to become godly. He wants us to take on Christ values, attitudes, and character. Napaka-challenging nga po. Yun pala yun. Idadamit mo sa sarili mo si Kristo. Yung humility ni Kristo. O kunyari, sa pila lang po, practical lang, no? Sa pila lang, makikipag-away pa tayo. Kasi feeling natin, mas entitled tayo, mas nakakalamang tayo. Minsan ganun po, no? Ang layo kong minsan kay Kristo. Napaka-humble daw ni Jesus, sabi sa Philippians. Being in very nature, yun ang nature niya, Diyos. Pero anong ginawa? Iniwan ng rangyan ng langit para daw tayo magkaroon ng buhay. Yung humility ni Kristo nasa atin po ba? Yung pag-ibig ni Kristo. Grabe si Jesus po magmahal. Wala siyang pinipili. Walang pinili. Tayo nga na we are the least of all. Kumbaga, tayo na walang karapatan. Tayo na kinapos at kinulang ay minahal. Pero bakit po tayo kung minsan namimili ng taong mamahalin? Ang hirap kung minsan magmahal, yung gusto lang natin mahalin. O kaya ang hirap maging mapagpasensya. Sabi sa Bible, the Lord is very patient, pero tayo kung minsan, yung mga magulang sa anak nila, nakakainis ka. Ang hirap po kung minsan pag inisip natin na ito si Jesus at gusto niya maging ganun din tayo, pero ang layo natin kung minsan. Si Jesus, grabe daw po mag-persevere. Nung tiniis niya yung hirap sa krus ng Kalbaryo, kahit dinudura-duraan, pinagtatawanan, ano yung ginawa niya? Tiniis yung hirap. It cost him his life. But he persevered. Nagtiis. Ganon si Jesus. At gusto niya, kalooban niya na ang bawat isa sa atin kung paano siya maging ganon din tayo. Hindi po madali.
ang magmahal katulad ni Kristo. Hindi madali yung sumunod katulad ni Kristo. Nung sinabi ni God the Father, no, na ipapadala si Jesus sa cross of Calvary to save the humanity, Jesus was human that time when He was given that task. Tao siya. Nagkatawang tao na siya that time. And so, anong ibig sabihin nun? He felt that pain. Alam niya yun. Kaya nga po siya nagtatangis noon bago siya ipako sa cross. At ang prayer niya pa, God the Father, will you take this cup from me? Pero grabe ang puso ni Jesus. Grabe ang obedience. Even though it cost Him the death, doon sa krus ng Kalbaryo, sumunod daw po siya. Hindi madali. Kaya sa atin, sa bawat isa po sa atin, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga tunay na tumanggap kay Kristo, ito po ay calling. Hindi po ito option sa atin. Ito po ay panawagan ng Panginoon. This is our identity. Ito ay dapat nating pagkatao. To become like Christ. It is our calling. Number 2, becoming like Jesus. Pag-usapan po natin yung cost. Hindi po libre. Hindi po instant yon, magic. You are like Jesus. In one snap, ikaw na yon. Katulad ka na ni Jesus. Hindi. There is definitely a price to pay when we want to become more like Jesus. Meron daw pong presyong babayaran. May dapat tayong gawin. Meron tayong bahagi. Hindi lang yun, Lord. Gawin mo nga akong katulad mo. Gawin mo akong loving. Gawin mo akong patient. Gawin mo akong persevering katulad mo. And then, voila, katulad ka na ni Jesus. Hindi po ganun. May cost. May dapat gawin. May presyong babayaran. Number 1, ano po yun? Total surrender to the Lordship of Jesus. Ito po yung unang presyo na kailangan bayaran. Bakit presyo? Kasi hindi madali. Akala po ng marami sa atin, pumasok ka ng loob ng church, ay ikaw na ay follower ni Kristo. O mag-join ka ng Bible studies, o automatic born again ka na. O kaya mamigay ka sa mga least, sa mga poor, automatic tagasunod ka na ni Kristo. Hindi po. Kaya may presyong babayaran. Kasi hindi madali itong total surrender to the Lordship of Jesus. Kung gusto daw po nating maging katulad ni Kristo, kailangan daw po nating isuko totally ang ating mga buhay sa Lordship ni Jesus. Maganda po yung sinabi ni Dr. Roger Wilmore. Sabi dito, when a person yields to the Lordship of Jesus Christ, he or she acknowledges his ownership, si Jesus, his ownership, and gives up his or her personal rights. Yun po pala yun. I-give up mo yung sarili mong karapatan, yung sarili mong kagustuhan, yung mga pangarap mo sa buhay, yung gusto mo. Yun daw po yung total surrender to the Lordship of Jesus. It's not about attending every Sunday. Marami pong uma-attend dito every Sunday. Puno nga po tayo eh. Pero God knows. Only God knows if we have really given up our rights, our personal rights. O alam ng Diyos na kahit nandito tayo linggo-linggo, o ma-attend, tayo pa nga pinaka-active, nagpe-preach tayo, nagpapakanta tayo, pero meron pa rin sa bahagi ng buhay natin yung hindi surrendered sa Panginoon. Sabi po dito, yielding to the Lordship of Jesus Christ also involves total and unreserved obedience. Yielding to the Lordship of Jesus, ito daw po yun. If He is the Lord of your life, you are going to do what He tells you to do, no matter what. Kaya po, ito po yung presyong babayaran. Una pa lang, hindi na madali. Minsan, o madalas, gusto nating maging katulad si Jesus. Pero ito pala yung cost. Total surrender. Magkaroon po tayo ngayon ng personal assessment, mga kapatid. This time, sino po ang Diyos sa ating mga buhay? Baka meron po sa atin ang Diyos ng ating mga buhay, trabaho. Ay kayang ipagpalit ang Diyos sa trabaho. O ang Diyos ng ating buhay, pera. Wala nang ibang tumakbo sa isip kundi pera, pera, pera. O kaya ang Diyos ng ating buhay ay tao. If we really want to become like Jesus, there must be a total surrender to the Lordship of Jesus. Even if it means, Lord, ito lahat ng karapatan ko, hinuhubad ko ang karapatan ko, ang kalooban ko, ang mga plano, pangarap ko. Dahil hindi na ako ang Diyos ng buhay ko eh. Tayo madalas, tayo pa rin po ang Diyos ng buhay natin, tayong nasusunod. No, but making Jesus as our Lord, if we say that Jesus is our Lord, pag si Kristo daw po ang tunay na Diyos ng ating mga buhay, walang ibang masusunod sa buhay na ito, kundi siya. So to become like Christ, there must be a total surrender to His Lordship. Kaya sabi po dito, next slide, our best effort is not enough to be like Christ. Ano po yung sabi sa kanta? Gusto kong bumait pero di ko magawa. Kahit gusto mong maging loving sa asawa mo na inuubos ang pasensya mo, ang hirap.
Yung magpasensya ka sa tao na paulit-ulit na lang na ginagawa yung ayaw mo? O madali po ba yung sumunod kahit nahihirapan katulad ni Jesus? Madali ba yung ginagawan ka ng kasalanan pero iniintindi mo pa rin sila? Hindi po madali. And so our best effort, mga kapatid, is not enough to be like Christ. We have to give God our lives. Ibigay daw po natin yung buhay natin sa Diyos so that He can work inside us and change us from the old self we once were to the new self that looks like Christ. We have to give God our lives. Ibigay natin sa Diyos ang buhay natin. Bahala siya na baguhin tayo. Walang ibang kayang mag-ayos sa buhay na ito eh. Hindi natin kaya baguhin yung puso na talagang masama tayo. Sabihin mo sarili mo, talagang masama ako. It's our nature as humans. Nung nakapasok ang kasalanan, talaga pong nalayo tayo sa wangis ni Kristo. Kaya nga magagalitin tayo, mainisin, walang pasensya. Ganon tayo. We are so wrecked. Sirang-sira. Malayong malayo sa Diyos na gumawa sa atin. Paano daw po? Maging katulad ni Kristo? Lalapit ka ulit sa Diyos. Ipapanumbalik mo yung relasyon mo sa Kanya. Bakit? Siya lang yung kayang umayo sa'yo. Siya lang ang kayang magturo sa'yo kung paano magmahal ng katulad niya. Only God can change us from the old self we once were to the new self, yung katulad na ni Kristo. No, kaya nga sabi sa Bible, the old is gone and the new has come. Yun daw yung buhay na na kay Kristo. Talagang wala na yung dati. Pero minsan may mga lumalabas pa rin, hindi maiwasan. Pero ano po yung gusto nating bigyan ng lulundo dito? Ibigay natin ang Lordship kay Jesus. Hanggang tayo ang Diyos ng ating mga buhay, hindi tayo magiging katulad ni Kristo. Hanggang hindi natin binibigay, sinusuko ng buong-buo ang puso't isip natin, ganun pa rin po tayo katulad dun sa dati. We need God. We need the power of the Holy Spirit to transform us. We need God to change us from glory to glory. Tingnan po natin, nung meditate ko po ito, ang ganda nung Galatians 5 verse 22 to 23. Ito pala ay dulot ng banal na spirito, yung pag-ibig. Sabi dito, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Siya pala yun. Kaya pala pag wala ang Holy Spirit, pag walang Diyos sa buhay, wala tayong love. Ano pa po? Walang joy. Pwedeng masaya ka, bumili ka ng bagong sapatos, bagong bag, na-promote ka, o pero mamaya, wala na naman. Ano daw po yung dulot pa ng banal na spirito? May kapayapaan. Ano pa yung kasunod? May patience. Siya ang nagdudulot ng lahat ng ito. Hindi po tayo. And so, for us to become like Christ, God must be dwelling in our lives. The Holy Spirit produces kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ang hirap kung tayo. Pero ano yung sabi ng Panginoon? Alika, lapit ka sa akin. Tutulungan kita. Ako yung magbibigay sa iyo ng lahat ng ito. Why? The Bible is clear. The Holy Spirit, the Spirit of the living God produces this kind of fruit. And so what do we need? Tanggapin natin si Christ, si Jesus sa ating mga puso. Totoong-totoo po. Hindi lang yung pag pinasunod ng preacher, no, sa prayer of acceptance. Hindi po. Totoong-totoo. Nasa trono ng ating mga puso si Kristo ang umupo. At araw-araw sa ating mga buhay, payagan natin ang Espiritu ng Diyos na manahan sa atin at baguhin tayo. To become like Christ, there must be a total surrender. Bigayin po natin ang buhay natin sa Panginoon. Ibigay natin ang buong-buo. Number 2, teachable heart. Lalong hindi madali kasi kailangan na ng isang puso na marunong magpaturo. Marami sa atin, lalo na sa mga believers, ang layo ng kanilang buhay sa buhay ni Kristo. Bakit hindi nagpapaturo? Pakinggan po natin ito. There is going to be a lot of shaking, correcting, and disciplining as we go through the process of becoming more like Jesus. Marami po, kaya nga daw hindi madali eh. Maraming pagtuturo, maraming pag-aayos, maraming pagdidisiplina. Kung paano ang isang magulang sa anak na dinidisiplina. Lala ko po nung bata kami, grabe kami haluin kahoy na may memory verse. Nakalagay po dun sa pamalo, spare the rod, spoil the child. Kaya pag sinabi ni Papa, dapa na kami. Pero magtatanda, matututo, maaayos. At ganun din daw po sa buhay nating mga Kristiyano. Marami sa buhay natin, sabi nga po sa Bible, yung God the Father daw po natin, yung Ama natin sa langit, sobra yung pag-ibig niya dun sa mga dinidisiplina niya. At ganun din daw po tayo.
Mahal na mahal tayo ng Diyos, didisiplinahin niya tayo. Bakit? Kasi maraming hindi pa maganda sa atin eh. Marami pang hindi Christ-like. Lahat po ba maganda na sa atin, bukod sa ating muka? Marami pa po na kailangan ayusin. And so, hindi totoo yung pag-Kristyano ka, bed of roses. Hindi totoo yung pag-Kristyano ka, masayang-masaya na lahat. Hindi po. It's going to be messy and chaotic. Why? Maraming tatapyasin ng Diyos sa buhay mo. And ano yung kailangan na meron ka? Pusong nagpapaturo. If we want to have the heart and mind of Christ, we must allow God to transform us. Kailangan makialam ang Diyos sa ating mga buhay. Minsan ayaw natin eh. Gusto lang natin pag sumunod tayo kay Kristo yung madali. Pero pag pinakialaman na ng Diyos yung buhay natin, sasabihin ni Lord, aayusin kita. Pero ito yung mangyayari. We must allow God to transform us from glory to glory, even if it means experiencing inconvenience and hardships. Kaya daw po hindi talaga madali ang maging katulad ni Jesus. Padadaanin tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Bakit? Maraming tatapyasin, maraming aayusin, maraming bahagi sa buhay natin yung sabi ni Lord, hindi yan yung identity mo. Hindi mo kailangan yan. Hindi mo kailangan na ugali na yan. And so minsan padadaanin ka ni Lord sa ganitong pangyayari. Bakit? Tatanggalin yung madali kang magalit, tatanggalin yung kawalan mo ng self-control. If we want to have the heart and mind of Christ, we must allow God to transform us. Kahit daw, dumaan pa sa iba't ibang pagsubok. May nabasa po akong quotation, hindi ko po nalagay dito. Meron pong famous sculptor, tinanong siya, meron kasi siyang obra maestra na lion. At sabi ng mga tao, Sir, anong ginawa mo? In paraphrase, anong ginawa mo to really produce this kind of craft? Sobrang ganda ng lion. Perfect na perfect. Ano yung sabi lang ng sculptor? Tinanggal ko lahat ng bahagi na giging hadlang para magmukha siyang lion. Lahat. Ay, sobra yung ears. Hindi ganito yung ears ng lion. Tapyas. Hindi ganyan yung paa ng lion, paa yan ng baboy. Tapyas. Ganon din daw po tayo. Maraming tatapyasin sa buhay natin na hindi kailangan. At ano daw po minsan yung ginagamit ng Diyos? Mga pagsubok sa buhay. Kailangan pa nating dumaan minsan sa pinakamadilim na pagsubok ng buhay para lumabas si Kristo sa atin. Kasi minsan sa mga tagumpay, sino yung lumalabas tayo? Yung kayabangan natin. Ang galing-galing ko. Ang yaman-yaman ko. Nasa akin na ang lahat. Pero pag nasa pinakamadilim na pagsubok ka ng buhay, doon lumalabas yung humility. Doon lumalabas ang grace. Pag pinipiga po tayo ng iba't ibang laban ng buhay, doon lumalabas si Kristo. Amen po ba? Naunawaan po yun ni Apostol Pablo. Kaya sinabi sa 2 Corinthians 4 verse 8 to 10, tinanggap niya lahat, kahit na yung pinakamahirap. Sabi niya dito, we are pressed on every side by troubles, but we are not crushed. We are perplexed, but not driven to despair. We are hunted down, but never abandoned by God. We get knocked down, but we are not destroyed. Ano po yung prinsipyo niya? Through our sufferings, our bodies continue to share in the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be seen in our bodies. Yun pala yung layunin ng Diyos. Namamatay ka sa sarili. Namamatay yung dating ikaw. Pag dumadaan ka sa mga laban ng buhay, namamatay yung ikaw. At nabubuhay si Kristo sa iyo. Kaya pala si Apostol Pablo, tinanggap niya lahat ng hirap. Bakit? Kung ito pala yung paraan para si Kristo yung makita sa aking buhay, so be it. Kahit napakasakit po kung minsan, kahit maraming tatanggalin ng Diyos na sobrang gustong-gusto natin. Pero minsan, this is the price to pay so that Jesus may be seen in us. Kasi kung buhay na buhay po tayo, hindi mabubuhay si Kristo. Kaya minsan, kailangan gumamit ni Lord ng mga circumstances sa buhay natin para tuluyan tayong mamatay sa ating mga sarili at siya na ang mabuhay. And so we have to have a teachable heart. Magpaturo lang tayo. Kasi gustong-gusto tayong baguhin ng Diyos. Sa mga pumunta po sa lugar na ito na dumadaan sa iba't ibang pagsubok ng buhay, meron kang malalang sakit, na-bankrupt ang iyong negosyo, ang iyong pangkabuhayan, hindi po galit si Lord sa atin. Akala natin yun kung minsan nilalagay ng kaaway, unfair si Lord, galit ang Diyos sa akin, buti pa yung iba, hindi po. Minsan pinapayagan lang ng Diyos yun kasi kailangan. Kailangan palang may tanggalin sa buhay natin. Napaka mapagmahal ng puso ng Diyos. Hindi niya kalooban na ibato tayo, ilaban tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay. Bakit? Para lang ma-discourage sa buhay? Para lang malugmok? No, God came. Sabi dun sa kanyang salita, Jesus came so that we may have life and have it to the full. Pero sabi ni Lord, medyo malayo pa. And so, gagamit ulit ang Diyos ng mga pagkakataon. Ano po yung cause? Dalawa,
total surrender at teachable heart. Hayaan lang natin si Lord. Hayaan lang natin siya na baguhin tayo. God is in the business of changing us from glory to glory. Huwag nating i-personal na hindi na ako mahal ni Lord. Pinabayaan na ako ni Lord. Every now and then, pag yun pumapasok sa isip ko, sabihin ko lang, God is in the business of changing me. Walang pumapasok sa heaven na hindi kamukha ni Christ. And so while we are here on earth, God will transform us. God will change us from glory to glory, even if it costs our lives, our dreams, our wants, even if it means inconvenience or hardships. And number 3, becoming like Jesus, the challenge. Ito na ang challenge sa atin. Naunawaan natin that this is our calling as Christians to become like Christ, to love like Christ, to be patient like Christ. Naunawaan na rin natin na ito pala yung dapat kong gawin para maging katulad ni Kristo. Hindi pala siya magic. Hindi pala yung umatan ka lang ng church every Sunday, boom, katulad ka na ni Jesus. Naunawaan na po natin na may cost yun, may price to pay. And now, there is a challenge. Ito po ay challenge sa bawat isa sa atin. Sabi dito, since Jesus is coming so soon, the enemy is very busy deceiving and tempting the believers. Malapit na pong dumating si Jesus kung hindi po alam ng iba sa atin. Sabi po yun sa salita ng Panginoon. May hangganan ng lahat ng ito. This is just but temporary. All of this. One day, darating si Jesus. Magsusulit tayo sa Kanya. He is coming so soon. And so the enemy ay sobrang busy, na nagdo-double time si Satan to deceive and tempt us, no, to tempt the church to live compromised and worldly lives. Kaya nga po may narinig po akong preaching, sabi doon, gahibla na lang eh. Yung nagse-separate sa church at saka sa mundo. Pareho. Pareho na halos. Kung paano magsalita ang mga nasa mundo, ganun na rin sa church. May mga nandadaya sa mundo, yung mga hindi naniniwala kay Kristo nandadaya. Ay meron na rin kahit sa loob ng church nandadaya. Yung mga dito sa mundo sobrang magmahal sa pera, marami na rin po ang ganun sa church. This is the work of the enemy. Satan is in the business of deceiving the church. Satan is in the business of tempting the church to be like the world. Araw-araw may ibubulong si Satanas sa atin. Ito yung gawin mo, kahit na hindi Christ-like yun. Mas kamukha na natin po kung minsan ang mundo kaysa kay Kristo. Bakit gano'n na lang ka-eager si Satan? Why? Because the enemy knows that when the believers imitate Christ and represent Him well, this dying world will have life. Pag nai-represent si Kristo sa inyong mga workplace ng tama, hindi nandadaya, o hindi nagmumura katulad ng iba, o hindi nagsisinungaling katulad ng mga taga-mundo. If we represent Christ well, this dying world will have life. Can we just imagine kung ilan po tayo dito sa church? 700, no? Sa Jail de Paro. 700 pa lang tayo, nakawangis ni Kristo. Gaano na yung magiging impact sa napakasamang mundo? This dying world will have life. The hopeless people will find hope. And the lost will be found. Can we just imagine kung lahat po tayo ay ambassador si Kristo dito sa mundo? Sa workplace natin, sa eskwelahan natin, si Kristo ang nakikita. Hindi puro negatibo ang lumalabas sa bibig natin, kundi pag-asa. Kasi si Kristo ay nagbibigay ng pag-asa. Pero maraming Kristiyano, puro negatibo lumalabas sa bibig. Ganito na buhay ko. Kahit tuloy yung hindi mananampalataya, na-discourage na. Kasi wala naman palang pinagkaiba, Diyos o walang Diyos, walang pag-asa eh. Pero kung naging katulad daw po tayo ni Kristo, naging conduit ng pag-asa. Naging sisidlan ng pag-ibig. Hindi tayo katulad ng mga walang Diyos na hindi marunong umibig, na mimili ng iibigin. Ito lang gusto ko, babait kasi siya eh. If we bring Christ to the world, if we let Christ rule in our lives, at dali natin siya sa mundong ito, can we just imagine kung ano magiging itsura ng mundo? Pag nakayakap po si Kristo sa ating mga buhay, and when we step into the world, we can be sure that the world can have hope again. Pag si Kristo ang yakap-yakap mo at dala-dala mo sa eskwelahan mo, sa workplace mo, sa bahay nyo, wala pang kaligtasan, mga family members nyo na hindi pa nakakilala kay Kristo, pag siya ang bit-bit mo, magkakaroon ng buhay doon. Kaya si Satan ay sobra pong eager, sobrang busy, gustong-gusto niya. Pag napakalayo natin doon sa katangian ni Kristo, gusto niya yun. Walang ibang pumapalakpak pag nagagalit tayo katulad ng mga tao dito sa mundo. Kapag namimili tayo ng tao, nagtatangi tayo ng tao, pag nandadaya tayo, nagsisinungaling tayo, walang ibang natutuwa kundi si Satanas.
Bakit? Nahaharangan yung plano ng Diyos eh. Alam niyo po ba, alam po ba natin ang plano ng Diyos na maging kawangis natin siya? Bakit? Wala siyang ibang gagamitin sa napakagulong mundong ito kundi tayo. Walang ibang gagamitin ng Diyos kundi tayo. Sabihin mo, ako yun! Gagamitin tayo ng Diyos para ipadala niya ang pag-asa kasi kailangan ng mundo ng pag-asa. Amen? Ang daming tao ngayon ligaw sa buhay, may pera. Naabot na ang tugatog ng tagumpay, gulo-gulo pa rin ang buhay. At sabi ni Lord, kailangan ko ng mga tao na ipapadala sa napakagulong mundong ito. The enemy knows that when we imitate Christ and when we represent Him well, wherever we go, the enemy knows that this world will have hope. And so there is a serious challenge for the church today. Be like Christ. This is a serious challenge. Kung babasahin po natin ang mga nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, ay talagang malapit na po ang pagdating ni Jesus. No, it's very clear in the Bible. In the last of the last days, people will be lovers of themselves, lovers of money, people will be cruel. Andito na po lahat. Kingdoms after kingdoms, nag-aaway-away ng mga bansa, nagbabatuhan ng mga bomba. The end is near, mga kapatid. The end is near. Kaya ang una daw pupuntahan ni Satan para sirain ang church. Bakit? Alam niya na kung may gagamitin ng Diyos, kung pwede lang po, no, na si Lord na lang ang bumaba at siya na lang ang mag-win sa tao, pero hindi. Sabi ni Lord, meron akong mga tao dito eh. Niligtas ko mga ito. Binigyan ko ng buhay, nagpakilala ako sa mga taong ito. Bakit? Para bago ako dumating may gagamitin ako. Kaya nga daw po tayo nilagyan ng pag-asa ng Diyos eh. It's not for our personal consumption, whatever that we have. God has given us hope. Binigyan tayo ng pag-asa para ipadala ang pag-asa na to dun sa mga nawawalan ng pag-asa. Nag-deposit ang Diyos ng sobrang pag-ibig sa puso natin. Ano po ba? Para enjoy lang natin yung pag-ibig na yon? Para magpasalamat lang kay Lord, thank you for loving me, Lord? No! Idineposit ng Diyos sa buhay natin ang pag-ibig para ipadaloy sa iba. There is a serious challenge. Sabi po ng famous theologian at ng great old preacher na si Charles Spurgeon, a Christian should be a striking likeness of Jesus Christ. We should be pictures of Christ. Oh, my brethren, there is nothing that can so advantage you. Nothing can so prosper you, so assist you, so make you walk towards heaven rapidly. Wala daw iba. Nothing can so keep your head upwards towards the sky. Nothing can keep your eyes radiant with glory like the imitation of Jesus Christ. Ito lang ang susi, mga kapatid. Ito lang ang susi. Kahit po tayo ay tumanggap sa Panginoon, maganda po yun. Yun ang susi talaga. Yun ang number one. Maglingkod tayo sa Panginoon. Pero kung ang buhay natin malayo kay Kristo, how can we be qualified when Christ comes? Kasi minsan po, ginagamit natin yung lisensya para magkamali. Okay na, sure na yung kaligtasan ko sa langit. No? Kahit gumawa ako ng mga bagay na hindi katulad sa sinasabi ng salita ng Panginoon, kahit malayo yung buhay ko, kahit compromise yung buhay ko. Hindi po. Nothing can keep your head upwards. Nothing can so prosper you. Nothing can so make you walk towards heaven rapidly like the imitation of Jesus Christ. And so, I want to end with this. In a world where everyone longs to be somebody, lahat po tayo may ginagaya. Pwede yung magulang natin, o somebody we look up to, our model. Lahat tayo may ginagaya. In a world where everyone longs to be somebody, choose to be like Jesus. It will not only impact your eternity. Hindi lang daw po yun eh. Pag naging katulad natin si Jesus, hindi lang yung buhay natin sa walang hanggan yung apektado. It will surely change the world too. Do we want to be like Jesus? Kalooban po yun ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Meron akong paboritong storya, yung sa blacksmith po, and I want to invite the music ministers. Tumatak po yun, nung bata pa ako, nabasa ko na yung story. May blacksmith daw po na nagpapanday. Yung blacksmith po yung nag-aano ng mga, anong tawag nito? Sword, espada. Tapos may mga dumaan na, hindi ko na po, I cannot remember the exact details. Pero may mga dumaan na tao doon sa blacksmith. At habang dumadaan yung mga tao, na-curious sila. Ang tagal ng blacksmith eh. Hawak-hawak niya yung espada. Kasi yung espada pala kailangan padaanin sa apoy. And so, pinapanood lang nila yung proseso kung paano ginagawa ng blacksmith yung espada. Sabi ng mga taong dumaan doon, talaga po bang ganyan yung kailangan gawin? Kailangan ba sobrang tagal? Kasi daw ang gagawin ng blacksmith, ilalagay niya sa apoy yung espada para pinong-pino, para mag-i-espada siya. Pinong-pino, i-check niya, mamaya, ibabalik na naman niya. Tataasan palalo yung apoy.
Tataasan pa kasi yan layo pa dun sa espada. Mamaya, tatanggalin ulit niya. Mamaya, ibabalik. Paulit-ulit. Balik, tanggal. Sabi nung mga nag-oobserba. Talaga po bang hawak nyo lang? Hawak nyo lang siya. Hindi po ba pwedeng iwanan nyo na lang dyan? Sabi nung blacksmith. Hindi Kailangan hawak ko lang kasi kontrolado ko Hindi pwedeng bitawan ko, baka matupok. Kailangan kontrolado ko, hawak, at tanggalin niya, mamaya ibabalik niya. So yun na, di tanong pa rin ang tanong yung mga nag-oobserba. Kailan niyo po tatanggalin? Kailan matatapos yung proseso ng pagpapanday? Ang ginagawa pala ng blacksmith para malaman nila kung tapos na, kung espada na siya, ire-reflect nila yung sarili nila doon. Pag nag-reflect na yung blacksmith doon sa espada, tapos na ang proseso. At ganun din daw po ang Diyos sa atin. God is the master blacksmith. Sometimes ilalagay tayo ng Diyos sa apoy. Pero one thing's for sure, di daw po niya tayo bibitawan. Pag dumadaan tayo sa hirap ng buhay, i-check niya from time to time, pero hindi niya bibitawan. Minsan tataas daw yung intensity ng apoy. Hihirap, lalo, pero hindi bibitawan. Hanggang makita na ni Kristo yung sarili niya sa atin. God is the master blacksmith. God wants to change us. God wants to transform us. But until that time, God will not let go of our hands. Hindi po tayo bibitawan ng Panginoon dun. Habang dumadaan tayo sa pinakamahirap na pagsubok ng buhay natin, hindi. Habang dinadaanan daw natin ang lahat ng yun, hawak lang ng Diyos, tayo, hindi ko pa katulad. Babalik ko ulit. Pero one thing's for sure, everything that we are going through right now, is to make us become more like Christ. Lahat ng dinadaanan natin sa buhay ngayon, hindi nagkamali ang Diyos. Sobrang runong daw ng Diyos. Lahat sa ating buhay ay pinayagan niya. Dahil sabi niya, kailangan pa. And so let us just allow God to transform us, to become more like Him. Para one day, pagtapos na po ang ating buhay, ito na yung kawangis natin, yung kaharap natin. Hindi malayo. Hindi malayo dun sa Diyos na pinaglingkuran natin at pinag-alayan ng buhay. Kaya hayaan lang po natin ng Diyos. Sabihin natin sa mga katabi natin, ano mang pagsubok mo ngayon, kailangan yan.